Hello guys! Ayan may pag-uusapan tayo ngayon Etong trending na taxi driver, no? Ako iinis talaga ako sa mga ganitong mapagsamantala eh. Lagi ko rin 'tong nai-encounter dati pa. So kayo ba kung may nai-encounter kayong gano'n na ganito lang ang gawin niyo isuplong niyo, i-video niyo at isuplong natin sa LTFRB or kung kanino talaga yung nanunungkulan nito. Pero eto, pakinggan muna natin kung ano yung nangyari. Etong driver ngayon po ay nasuspinde or hindi na siya makakapagmaneho dahil nga nahuli rin na yung kanyang lisensya or kanyang pagmamaneho ay expire na rin nung March pa daw. So, pakinggan natin kung ano nga talaga yung nangyari dahil gigigil ako sa ginawa nitong taxi driver na to, no? Biruin nyo, from terminal, pakinggan natin. Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Kuya, para naman. Naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. One na lang. So, lugi pa raw siya sa gasolina from Terminal 2 to Terminal 3, no? Grabe talaga mambudol tong ibang mga taxi driver na to, no? Akala nila porket pupunta ng airport ay marami na itong pera. So, hindi niya alam na navi-videohan siya nung kasama nung nagbabayad or nung nandoon sa harapan, no? Navi-videohan siya. So, 1-2 ang siningil sa kanya. Ang Terminal 2 po, dito kasi ako malapit sa Terminal 3, no? Ang Terminal 2 po ay along Pasay lang. At ang Terminal 3 ay Pasay lang rin yan, no? So, pagka yung sumakay ka ng joyride o kaya yung mga angkas, yung motorcycle taxi, ay 78 pesos lang po yan, no? So, tingnan nyo. 78 pesos lang po ang pamasahe ng joyride. Ito po, ayan, So, tiningnan ko na ang rate, ayan 78 pesos yan So, wala pang ang 100, no? Ang pamasahe. So, kung magta-taxi ka mula doon hanggang Terminal 3, ay mga doblehin natin yung 78 pesos. So, 156. Pero, syempre, magdadagdag pa yan or maghihingi pa yan ng dagdag. Mangyayari dyan ay mga 200 or kahit 300 na lang, no? Pero etong 1-2 na siningil niya, napakataas po nito. No? So, buti naman at inaksyonan agad ito ng LTFRB, no? So, sinuplong nila at kanina umaga lang ay nasampulan ito, no? So, sa ngayon ay talaga namang hindi na pwede yung mga ganito, no? Nagsisigasig na po ang ating mga ahensya, kaya kayo mga taxi driver dyan ay wag na kayong masyadong mapanlamang sa kapwa at wag na kayong take advantage sa inyong mga kababayan, no? Kababayan mo rin kami at hindi rin kami iba sa inyo mga taxi driver, isa rin kaming Pilipino, kaya wag na kayong ganun. So, hindi natin alam kung ano yung mga nasa utak nitong mga taong ito, pero ngayon na nahuli siya ay nakakaawa, pero kailangan may managot at kailangan may masampulan. So, eto po yung report kanina umaga. Panoorin dito to sa PhilStar. Filipino Star. So, panoorin, 1,260 pamasahe sa NAIA, taxi driver, pinasuspinde. So, sinuspinde rin pala siya. So, may video po ito, ayan. May video po ito, pakinggan natin. Okay? Ipinag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon itong Lunes, June 16 ang pagkansela sa lisensya ng taxi driver na nahuli sa video na naniningil sa kanyang pasahero ng 1,260 pesos mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2. Napag-alaman din ng LTFRB na pasuna din ang Provisional Authority ng operator ng taxi na Taxi Transport Hub noong Marso nitong taon.
Haharap din ang kumpanya sa mga kaukulang kaso dahil sa nangyaring insidente ng overcharging. Nagbabala naman si Dizon sa mga iba pang driver laban sa ganitong gawain at hinimok ang publiko na ituloy ang pag-report sa ahensya kung may ganitong klaseng karanasan. Kita nyo, no? So, pinapa-report at paso na rin pala yung kanyang permit, parang permit to operate noong Marso pa. So, yan guys, no? Merong paalala ang ating ahensya ng LTFRB dahil itong mga to ay matagal nang bubudol. Meron pa nga dyan na yung pagka sumakay ka ng taxi, di ba, 40 pesos ang flag or kahit 50 pesos. O, so ngayon, ang balita ko 60 pesos na napakalaki na po yun. Pero, pagpatak ng 1 kilometer, magdadagdag dapat ito ng, I think, 2 pesos, no? Parang hindi 1 kilometer Pero sila, pagkapatak ng 1 kilometer ay nagdadagdag ng mahigit 20 pesos. No? Para bang may pumipitik. So, yun ang inaano ko, ang kinakainisan ko sa kanila dahil every 1 kilometer mahigit 20 pesos, I think 23 pesos ang nadadagdag. Malaki na po yun. Malaking bagay na po yun sa atin. So, tayo po, wag na tayong magkibit-balikat yan at wag na tayong matakot magsuplong kasi etong mga taxi driver na to hindi to lumalaban ng patas, no? Nanlalamang sila. So tayo naghahanap buhay tayo ng patas, naghahanap buhay tayo ng marangal, pero sila ganyan ang ginagawa nila, nanlalamang sila ng kapwa, which is napakasakit sa atin. Kailangan nating sugpuin ang mga ganito. Noong pa ginagawa na nila ito, no? So ako lagi nang nakikipagtalo sa mga taxi driver na yan na bakit ganito, eto lang ang location ko, bakit napakalaki ng sinisingil niya sa akin, no? So, sa ngayon, mag-video tayo kahit na makita niya na nagvi-video, okay lang yon kahit magalit basta ipaglaban mo yung alam mong tama, no? Meron nga kami dyan na binidyohan at sabi ko, bakit ganyan, napakalaki ng ano mo sa amin, singil mo sa amin. Alam mo, nung binibidyohan ko na ay sabi niya, ay ganito na lang, 300 na lang. So, parang nahuli ko siya na nanloloko. Okay, so ang binayaran namin ay talagang yung fare lang na taxi fare niya. Kumbaga, tamang-tama lang na bayad sa napuntahan namin or napuntahan naming location, no? So, ganun nga guys, no? Wag tayong bulag-bulagan. Sa ngayon ay video ang katapat niyan at magsuplong tayo sa mga sangay, lalo-lalo na dito sa LTFRB, dito sa mga taxi driver na to. Even sa mga motor na taxi motorcycle na yan, meron din dyan na mapagsamantala rin. Okay? So, that's it guys. Thank you. Yan lang po ang ating balita ngayon. Thank you.